Hi everyone! Hi guys and girls! Pasensya na kayo kung medyo natagalan yung gawa ko ulit ng video. Pero itong video ko sa YouTube, sisiguraduhin ko naman na magiging sulit sa inyo. First of all, ako nga pala ulit yung iyong Doraemon sa totoong buhay, isang simple at humble na tarot cards master, si Miss Tomiko De Santos. Meron akong cards dito, tarot cards. Magdodraw tayo ng isa. Kasi kakatapos lang ng ating Valentine's Day, tapos magcha-Chinese New Year na tayo. So, excited na ako sa reading. Draw tayo ng isa. So, ito na. Hinalo ko na siya ng 3 beses. Tingnan natin kung ano lalabas. Okay. Ang lumabas guys, the moon card. Kita nyo? As you can see, napapansin natin na yung iba sa atin ay lakas ng pakiramdam pag yung mga hapon, gabi na. Nakita nyo dito, 'di ba, sa card? Ayan. Malungkot siya kasi malalim yung iniisip niya. Marami siyang ideas na nagpa-pop up sa gabi. Tapos, kung mapapansin nyo, nasa taas siya. Ibig sabihin, nakakaangat siya kaysa dun sa mga ibang tao. So, ang na-feel ko dito sa aura ng card, siya yung tipo ng tao na kahit wala namang ginagawa, nakakainggitan siya. And napapansin niyo 'di ba, may mga taong nakasilip sa kanya dito. Wolf ang nakalagay dito, tapos meron pang humahatak sa paa niya pababa. Ito may animal dito. Ayan. Tapos gusto niya hatakin sa paa yung dalawang wolf dito. So, ang impression ko dito sa card na 'to, sa moon card, yun nga, may mga taong inosente na kahit wala silang ginagawa, nakakainggitan sila, may mga naaasar, may mga nagagalit sa kanila. Kailangan nila protect yung kanilang aura everyday, positive energy, kailangan magke-cleanse sila. Iba-ibang method kasi tayo kasi nga iba-iba yung ating zodiac sign. So, yung iba ang mga method nila para mag-renew sila ng kanilang energy at saka happiness. Yung iba nagpapasyal, yung iba naman nagpe-pray sila. Yung iba nakikipagkwentuhan, yung iba umiiyak, iba umiinom. Pwede naman po nating respetuhin kung ano yung outlet ng tao. Yung iba kumakanta sila, yung iba nagpapatawa sila. Yung iba naman, happy sila pag nakakatulong sila sa iba, pag nakakatulong sila sa ibang tao. Happiness na nila yon. Kung ano man yung ginagawa ng tao, kung ano man yung kakasaya nila, hayaan nyo lang. Wag na tayong maging kontrabida sa buhay nila kasi 2026 na. Iba-iba naman kasi ang definition natin sa pagiging kontrabida, 'di ba? Minsan nami-misinterpret natin yung tao. Tapos ang hihingin ko lang sana, imbis na kainggitan natin sila, ipag-pray natin sila, pwede natin silang gawing motivation para mas maging maganda pa yung effect sa atin. Kasi ang pangit naman kung puro negative lang, kung puro inggit lang yung mafe-feel mo sa tao. Gawin mo na lang siyang motivation. Kung binabato ka ng bato, ipunin mo yung bato, gawa ka ng castle mo. Gawa ka ng sarili mong trip. Kanya-kanyang trip tayo dito. Kung yung iba, kumikita sila sa pagiging content creator, hayaan nyo lang. Yun yung happiness nila eh. Kung yung iba, kumikita dahil sa pagtataro cards, yan, kagaya namin. Hayaan nyo lang, 'di ba? Kasi ang aim namin dito is magkalat ng positive energy, magkalat ng courage, magkalat ng hope, love, yan, mga positive things, and nakakapag-predict na rin tayo ng future. So, kailangan lang talaga maging matatag nito kasi kahit anong gawin niya, mabuti man o masama, may maiinggit at maiinggit pa rin sa'yo. Then, yun lang. Kuha tayo ng ibang card, guys. I have here a deck na bigay ng The Philippines sa akin. Ito. Strands of Affirmation, The Rebirth Oracle card by Dove. And, okay, nakapili na tayo ng isa dito. So, ito yung likod niya. Dove. Ang ganda. So, na-add na lang siya din dito sa mga tarot cards ko here. So, ang mababasa mo dito is,
I know that things will get better for me and my hair this new year. Oh, ang ganda. Para itong card na 'to dito sa year 2026. Confident siya at alam niya talaga, nafi-feel niya sa heart niya na magiging masaya at maayos 'tong year 2026. Draw pa tayo ng ibang card here. Dito naman tayo sa universe card. Okay. Ito. Ang nabunot nating card ngayon ay, when I see good in others, I acknowledge it out loud. Yan. Yung mga simple nating pagpuso, paglalagay ng mga positive comments, sa atin maliit na bagay lang yun. Pero sa ibang tao, malaking-malaking bagay na yun. Yung mga pagpupuri natin sa kanila or yung ang gwapo mo naman, ang ganda mo naman, oy. O kaya heart-heart ka lang dyan, like ka lang. Hindi mo iniisip na manghatak ng ibang tao. Malaking bagay na yun sa kanila. Kasi yung iba, sobrang tinetreasure nila yung mga likes, heart na yan. Bubunot pa tayo ng iba pang card. Dito naman tayo sa oracle card. Get lang. Ginawa natin siya sa box. Okay. Just keep doing what you're doing. Lalo na ngayon, kanya-kanyang trip tayo. Walang basagan ng trip. Kung ano yung kakasaya ng tao, supportahan nyo na lang. So, ito siya. Bubunot tayo ng mga 5 siguro. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan natin kung ano yung nabunot natin. Perseverance. Ngayon, sa panahon ngayon, patatagan ng loob. Palakasan ng loob. Yan. Kapit tayo dun sa mga taong positive, yung mga nagbibigay sa atin ng good vibes, good energy. Kapit-kapit lang. Perception. Iba-iba yung perception nating lahat sa magkakaibang bagay. Kung ano yung pagkakaintindi ng isa, may misinterpret naman ng isa. So, keep na lang natin yung communication open para mas maintindihan pa natin yung isa't isa. Kasi minsan, yung miscommunication, sobrang nakakasira yan ng relationship. Then we have here the Enlightenment card. 2026 na, may mga taong open ang third eye at saka kung may mga sarado man ang third eye, it's okay. Nagiging open-minded na yung mga tao ngayon. Kahit nasa murang edad, nagiging open-minded na rin yung mga tao. And we have here the passion card. Yan. Tuloy-tuloy lang daw natin yung passion natin. Kung ang passion mo kumain, pwede ka mag-vlog o kaya singing, pwede ka mag-heal ng mga tao through your voice, or kung DJ ka, pwede kang tumugtog para ma-relax naman yung mga tao makakarinig ng mga tinutugtog mo. Then, kung halimbawa tomboy ka, tas maganda yung mukha mo, naisip mo na wala kang talent, wala naman kasing taong walang talent. Nasa pag-iisip lang yan. Ikaw lang nag-iisip na wala kang talent. Yung pagiging gwapo ng isang tomboy, nakaka-uplift na rin yun. 'Di ba pag nakita ng mga taong humahanga sa'yo, ay ang gwapo ni ganito, na-uplift na sila kasi, dahil sa mukha mo. Gift na rin kasi yun. Binigyan ka ni Lord ng magandang mukha kasi may purpose yun. Perfection. Yan. Iwasan daw natin maging perfectionist and lagi lang natin pasalamatan kay Lord yung mga blessings na meron tayo. Kasi kung i-compare natin yung sarili natin ngayon versus doon sa mga past na years na nag-struggle tayo, ang laki na ng difference, ang laki na ng pagbabago. Masyado na raw tayong maraming bagay na nakakayanan ngayon na hindi natin kaya noon. So, sobrang weak pa natin dati. So, ngayon sobrang strong na natin. Kaya, ibalik natin lahat kay Lord yung pasasalamat. Sa Kanya lahat galing. And, also dun sa mga good people na nasa palibot natin. Always stay grateful, thankful, happy, blessed, lucky. Bye-bye!